Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! 7 nasayang na mga proyekto sa Pilipinas na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Number 1. Proyekto sa Department of Agriculture na nagkakahalaga ng 14.7 billion pesos. Natuklasan ng Commission on Audit ang maanumalyang proyekto ng ahensya para sa 1,000 kilometers farm-to-farm na kalsada noong taong 2013. Ayon sa kanila, hindi pa ito natatapos sa kabila na nakalaang pondo na halos na 7.8 billion pesos. Tinutukoy ng COA na aabot lamang sa 270.4 kilometers ng kalsada ang nagagawa dito, pero ito ay nagkakahalaga na ng halos 1.7 billion pesos. Nasilip din umano ng COA ang paggamit sa mahigit na 4.3 bilyong pondo na pautang sa mga magsasaka sa ilalim ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. Halos 180 milyon pa lamang o katumbas ng 4% ang nasisingil ng ahensya. Kaugnay nito, nadiskubre din ng umano'y irregularidad sa halos 4.5 bilyong pesos halaga ng proyektong pinondohan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Dahil dito, nahaharap sa kaso si Secretary Proceso Alcala dahil sa pagkakaugnay niya sa maanumalyang proyektong ito. Ang panawagan noon ng mga kongresista na tanggalin ito sa pwesto ay kasunod na ng report ng COA sa pagkakasilip na umano'y nasasayang lang na pondo dahil sa proyektong ito. Number 2. National Housing Authority. Pabahay para sa mga biktima ng Yolanda. Ilang taon na ang nakalilipas, marami sa atin ay nalimutan na ang trahedyang nangyari sa mga kababayan natin sa Samar. Ito ay nang makaranas sila ng matinding hagupit ng bagyong si Yolanda. Marami umanong pabahay ang gobyerno sa Eastern Samar ang nasayang lamang. Ayon sa mga residente, ang sinimulang bahay ay hindi na natapos at karamihan sa mga ito ay kinakalawang na at nabubulok. Inirereklamo naman ng karamihan na ang ginawang pabahay ay marupok umano sapagkat walang mga patigas na bakal. Ayon pa sa kanila, nadiskubre na ang ginawang patigas dito ay mga kawayan lamang kaya maaari itong gumuho anumang oras kapag tinirahan. At sa takot ng ilan, hindi nila ito matulugan sa pag-alalang maaaring sa pagsapit ng gabi ito ay bumagsak at matabunan sila. At dahil sa kapabayaang ito, marami sa kanila ang nagagalit sa kadahilanang ang isyong ito ay hindi pa matapos-tapos at patuloy pa rin silang nagdurusa dahil sa wala silang matirhan na maayos. Yung iba naman, anila ay walang linya ng kuryente at hindi maayos ang drainage system na nagdudulot ng pagbaha. Nasayang lamang umano ang 1.5 billion peso na pera ng gobyerno, gayong marami ang naghihintay na magkaroon ng sariling bahay. Number 3. Bakuna para sa Dingvaxia, Department of Health. Ang Dingvaxia ay isang bakuna para sa sakit na dengue na binili ng Department of Health. Nagkaroon umano ng anomalya sa proyektong ito base sa investigasyon na isinagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Dick Gordon. Ayon sa kanya, napagdesisyonan ang pagbili ng nasabing bakuna noong December taong 2015. Binayaran umano ng Sanofi Pasteur na halagang 3.5 billion pesos para sa naturang gamot at naibakuna ito sa mga bata bago mag-eleksyon noong taong 2016. Ayon sa pagsisiyasat ng COA, taong 2017, maaaring nilabag umano ng Administrasyong Aquino ang Government Procurement Law dahil sa pagmamadali sa pagbili ng nasabing bakuna. Anila, hindi umano pinag-aralang mabuti ang pagbili nito na naglagay sa alanganin ng buhay ng may 800,000 kabataang nabakunahan nito. Nag-ugat ito sa pahayag ng Sanofi Pasteur, ang kumpanyang gumawa ng Dingvaxia vaccine na nakabase sa bansang France. Ayon dito, ang nasabing gamot ay makapagdudulot umano ng mataas na panganib ng impeksyon kapag ikaw ay binakunahan ng hindi ka pa nagkakasakit ng dengue.
Maraming investigasyon ang isinagawa na nagdulot ng malaking kontrobersya, kabilang na ang sinasabi umanong ikinamatay ng mahigit 100 katao, kasama na ang pagkakaospital ng mahigit 3,000 matapos anilang makatanggap ng nasabing bakuna. Number 4. Cagayan de Oro Convention Center, DPWH. Proyekto ito mula sa Priority Development Assistance o PDAP ni dating Senador Aquilino Nene Pimentel. Layunin nitong maging sentro sa lahat ng socio-cultural activities sa buong Mindanao. Ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nanguna sa pagpapatayo nito ay ang DPWH Region 10. Ayon sa kontrata nito, nasa halos sa 350 million pesos ang budget na inumpisahan noong taong 2001 na dapat matatapos sa taong 2003. Ngunit makalipas ang 15 taon, hindi pa rin ito nagagamit at nananatiling nakatenga. Ito ay dahil umano sa paunti-unting pagre-release ng pondo para sa nasabing proyekto. Ayon naman kay dating Senador Nene Pimentel, ang pondong nanggaling sa kanya ay nailipat sa DPWH ng buo upang sila na ang mamahala sa paghahanap ng kontraktor para dito. Ayon din sa mga dokumento, kaya hindi natapos-tapos ang proyekto ay dahil sa umano'y masasamang panahon, kaya nakailang ulit itong nagkaroon ng time extension. Sinabi naman ng DPWH na itutuloy pa rin nila ang proyekto, subalit para mangyari ito, kakailanganin na naman nila ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng mahigit 3.24 million pesos na panibagong pera na naman ng taong bayan para sa proyektong wala namang katiyakan. Number 5. Road projects sa Ward 3, Isla San Antonio, Northern Samar. Isa itong proyekto ng Department of Public Works and Highways na pinangalanang Farm to Market Road. Nag-umpisa ang proyekto noong taong 2016 na mayroong habang 400 meters na nagkakahalaga ng 14 million pesos o nasa 35,000 pesos kada isang metro. Bahagi ito ng proyektong pang-ecotourism ng nasabing probinsya. Subalit dahil umano sa issue ng road right-of-way, natigil ang proyektong ito. Pero ayon naman sa mga residente, pumirma na sila ng waiver para dito, ngunit hindi umano nasusunod ang orihinal na plano nito, kaya napilitan magreklamo ang mga nasabing residente. Iniaangal din umano nila ang nakitang kapalpakan ng nasabing proyekto sapagkat wala itong drainage na ayon sa DPWH, hindi ito talaga kasama sa plano. Kaya kapag bumubuhos ang ulan, naiipon ng tubig sa lugar na nagdudulot ng pagbaha dito dahil sa walang madaluyan. Sa pakikipag-usap umano ng alkalde ng lugar sa mga residente, pumayag ang mga ito na umusad ang proyekto. Dahil dito, napilitang maglaan ang lokal na munisipyo ng 1 million pesos na pondo para mapagawa ang drainage. Sa kabila umano ng palpak na proyektong ito, hindi kwinestyon ng alkalde ang DPWH kahit anya wala kahit isa sa proyektong ito ang dumaan sa kanyang tanggapan. Malalaman lamang anya ito kapag pinadalhan siya ng sulat mula sa DPWH kaugnay sa mga proyekto nila sa kanyang bayan. Number 6. Sibunag Port, Philippines Ports Authority. Madalas, kakulangan sa pondo ang idinadahilan kung bakit hindi na ipatutupad ang mga proyekto ng gobyerno. Subalit may ilang ginasusan ng milyong-milyong mula sa pondo ng bayan pero hanggang ngayon ay hindi pa napapakinabangan. Isang halimbawa nito ay ang daungan sa probinsya ng Guimaras na isang katuparan sa ipinangako ng dating Pangulo Gloria Arroyo. Ipinatayo ang daungang ito gamit ang pondo halos 100 million pesos hanggang sa makumpleto ito. Ang layunin nito ay upang pag-ugnayin ng probinsya ng Panay, Negros Occidental at Isla ng Guimaras upang mas madali ang transportasyon ng mga iba't ibang produkto palabas at papasok sa mga karatig lalawigan. Ito ay nakadisenyo upang makadaong ang mga barkong Roro. Subalit ito ay nananatiling nakatiwangwang pa rin at wala umanong mga investor ang nais na pumasok dito kahit pa kumpleto na ito.
Aminado ang Philippine Port Authority na hindi ganun kasigasig ang ginagawang pag-aaral sa proyektong ito. Hindi umano ito dumaan sa feasibility study at wala ring nangyari na kontrata mula sa mga inaasahang kumpanya ng barko na dapat gagamit ng daungang ito. Kaya ito ay nagsisilbing pasyalan na lamang, isang minsan ay pinondohan pero hindi napakinabangan. Number 7. Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant na naitayo noong taong 1985 ay isang proyekto ng dating Pangulo Ferdinand Marcos at sinasabing solusyon sa umano'y krisis ng bansa pagdating sa langis. At ito ay nagkakahalaga ng $2 bilyong. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakapag-produce ng kahit 1 watt na kuryente. Noong mga panahong iyon, ang nasabing planta ay handa na umanong paganahin, subalit inabutan ito ng pagkakapatalsik kay Marcos sa pwesto taong 1986. Hindi nagtagal, nagkaroon din ng trahedya sa isang nuclear plant sa bansang Ukraine na kung saan nauna itong itayo. Dahil dito, tuluyang ipinasara ni Pangulong Cory Aquino ang nasabing planta at hindi na nagamit mula noon. Subalit sa pagdaan ng panahon, gumagastos umano ang gobyerno ng $1 milyong para lang mapanatili ang kaayusan ng nasabing planta na ayon kay Mauro Marcelo, leader ng Nuclear Core Group of the National Power Corporation, na ito ang pinakamainam, malinis at pinakamurang pwedeng pagkunan ng enerhiya. Subalit makalipas ang 34 na taon sa termino ni Pangulong Duterte, nagbigay ito ng pahintulot upang muling isaayos at paganahin sa unang pagkakataon ang nasabing planta. Ganun pa man, kakailanganin umano ng gobyerno ng may $1 bilyong na pondo para dito at kapalit umano nito ay ang kakayahang makapagbigay ng 10% kuryente sa Hilagang Luzon sa presyong 2 sentimo kada kilowatt. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga videong ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!